Hi everyone! So welcome again to my vlog, and for today's video, andito pa rin nga ako sa Quezon Province, and now we're here at Tayabas, Quezon, which is nag-rent sila Justy ng Airbnb for 5 days. So bali, gabi na nga pala kami nasundo dyan around 9 to 10 PM kasi nga nag-prepared pa kami ng mga gamit and yung mga importanteng bagay na kailangan dalhin. And bali, ito nga pala yung itsura ng house sa loob. So bali, meron siyang second floor and medyo malawak naman siyang tignan. Kaya I think kasya kami dyan lahat. So medyo makalat pa nung time na yan. Pagpasensyahan nyo na. So itutour ko muna kayo guys. Kasi the reason why I make a videos for this because I just wanna tour you kung ano yung itsura ng house na nirent nila for Airbnb. And bago ang lahat, kumain muna kami dyan ng dinner. Bale, nag-order na lang pala ng fast food sa labas and then tinake out na lang kasi wala nang time magluto. Anong oras na kami kasi dito nakarating. And favorite naman ni Nick yung Jollibee. So, bale, ito nga pala yung itsura nung sala nung house. And meron din silang free wifi and free Netflix movies. And sa tabi ng area is doon kami kumain kanina ng dinner. And dito din sa area na to, medyo makalat nga lang. Pero dito yung dirty kitchen. And then, ito nga pala yung CR sa ground floor. Bale, meron din palang CR doon sa taas. Pero hindi ko na kayo matutour kasi hindi ko pala nakunin ng video. And then, sa taas nga pala is we have 2 rooms which is the master bedroom and yung guest room. And meron din 1 comfort room. So, ayun. Pagkatapos ko nga dyan mag-tour kunwari, ayun, nanood muna kami ng Netflix movies and then nagpahinga na rin. So, after a long time ng pagpapahinga, ayun, kinamagahan, naisip namin na bumalik ulit sa Cala de Oro Beach kasi nga hindi pa daw nakakapunta dun si Justin. Kaya gusto din nilang makita at ma-experience yung pag-swimming sa Cala de Oro. Sobrang ganda din kasi talaga guys sa Cala de Oro, as in, para siyang Boracay Beach. Kaya hindi mo na kailangang pumunta ng Boracay kung nandito ka rin naman sa Quezon na. So, ayun, nag-prepare muna kami dyan ng mga gamit ulit na dadalhin, na pangluto at pang-ihaw. Kasi for sure, kami na naman ni Kulot dyan ang magiging ihaw girl pagdating dun sa beach. So, bali mga tanghali na nga rin pala kami dyan nakaalis, mga 10 to 11 AM. Parang ganun, kasi nga nagmamadali na kami dyan. Nagluto pa kasi ng mga kailangan dalhin, gaya ng mga foods and ihaw and kanin na rin. So, sa biyahe pa lang talaga ubos na yung oras namin dyan. Pero namili pa kami dyan sa labas ng mga prutas or mga kailangan pang pandagdag dun sa handaan. So, bali, nadaanan nga pala tong avocado dito sa daan. And bumili na nga rin pala kami ng mga ilang pieces for the dessert after lunch. So, ayun, flex ko nga pala to si Nick na sobrang cute at sobrang talino kapag kausap mo. Parang matanda na kung magsalita. So, ayun na nga. Actually, bago kami guys makapunta ng Cala de Oro talaga is dumaan muna kami sa ibang resort kasi naghahanap pa ng mas okay at para maiba naman yung ambience kasi nanggaling na nga kami dun sa Cala de Oro last time. So, bale, 2 resort lang naman yung napuntahan namin dyan bago kami makarating sa pinaka-final talaga. So, dito sa unang resort, so more on swimming pool siya at medyo crowded na din. Maganda naman yung ambience niya pero hindi sila comfortable kasi mas preferred nila yung beach. And medyo madumi na din daw kasi yung swimming pool, parang hindi pinapalitan ng tubig. So ayun, napag-decide namin na lumipat na lang at maghanap pa ng mas better. So dito naman sa pangalawang resort na napuntahan namin is sobrang ganda din niya, as in lakas makasyala mga B. Pero sobrang mahal din niya, nasa 2,000 per head kaya hindi na rin namin tinuloy. So ang ending, nandito na nga kami sa Cala de Oro Beach. Pero okay lang naman mga B kasi sobrang ganda din dito at hindi mo na kailangan gumastos pa ng malaki. Nasa 200 per person lang naman yung entrance niya. And yung kagandahan nga pala dito si Cala de Oro is pwede kang magluto dito ng ihaw at mura lang din yung mga bibilhin kapag may gusto kang bilhin pa like alak and yung mga pangpulutan and everything. Bali, anong oras na rin pala kami dito nakarating, mga hapon na din kasi nga 2 resort yung dinaanan bago na finalize na dito na lang daw sa Cala de Oro talaga. So, ayun, ang ending, nag-overnight na lang kami dyan. Bale, ito nga palang itsura ng Cala de Oro Beach. So, you don't have to go so far just to experience the white sand beach. Kasi dito pa lang sa Pagbilao, Quezon, palong-palo na mga beach. Sobrang worth it niya at mura pa. So, ayun na nga, nag-ihaw lang naman kami dyan ng isda na bangus and also ihaw na karne kasi sobrang favorito ng baby ko. And after that, we spent together with his family. So, ayun na nga, after spending time with the family, through eating at inuman ng very light lang naman, naisipan na namin umuwi ng 10 PM kasi kami na lang yung naiwan dyan mga B.